Mayaman na yan, yung nakatalikod na yan ng street. Bali siya yung ano, siya yung pinakamayaman dito sa ano. Pakakawakan yun, no? Pwede natin pwede. Tingnan natin kung okay pa. Baka maputulan tayo yun. Ang nakasarbay. Kasama mo sa bawat kwento, solid ang trip, panoorin mo. Good morning mga kabosing, hello. Hello po sa lahat. At isang magandang morning, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng aking video. So welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At usually, as usual mga kabosing, lagi na ang mga vlog natin ay nasa loob ng sasakyan. So ngayong araw na ito ay araw ng Biyernes. So vlog ulit tayo. Sikapin natin makapag-update sa ating YouTube ng kahit pa isa-isa. So sana po ay kahit po mga simpleng vlog or wala tayo sa Batangas, ay suportahan pa rin nyo ako mga kabossing, especially sa mga kapanalig subscriber. Pagtsagaan nyo muna habang ako nagpapagaling dito sa Cavite. Talagang hindi tayo makakauwi ng Batangas. Yun nga, still nagpapagaling pa rin sa aking kamay. Then yun nga, medyo nawala ako sa kondisyon mga last day na yan, kaya hindi tayo masyadong active sa pagbablog. So muli ay isang magandang umaga, at sana po sa mga oras na ito ay okay na ang lugar. Medyo nagliliwanag na mga kabosing, ayan no? Hindi na umuulan, kaya nakalabas din tayo mga kabosing. At siyempre sana po ay nairaos natin yung mga nakaraang ulan na wala po tayong nagiging problema. Alam ko na may mga naapektuhan din talaga ng sobrang ulanan yan mga kabosing, especially yung may mga part na binaha. Sana po ay ligtas tayo at na iayos na natin ngayong araw na to. Iayos natin. Siyempre yung aking bahay medyo tumulo rin, yung mga ibang part sa lalakas ba naman inuulan na hindi naman talaga tumitila. Kaya pag nagtag-araw ay baka mag-ayos tayo, check natin bakit biglang tumulo. Ayan. So ngayong araw na ito mga kabosing ay birthday ng celebration ng birthday ng anak ni Mike Kalikot, yung panganay niya anak na babae. So happy birthday, at sana may celebrate nyo yung birthday ng anak mo Mike na hindi masyadong nag-uulan or walang ulan, para at least may celebrate nyo ng masaya. Iba kasi yung yung hindi na ulan, para at least nagawa nyo yung mga dapat magawa nyo lahat, na walang pangingilagan na na ulan. Yan. So ngayong araw na ito mga kabosing ay still daladala ko yung aking sasakyan, yung Revo na nire-restore, yung katulad ng nasabi ko sa vlog ko na ipapakita ko yung mula doon sa pagkakabili ko hanggang doon sa restore. At ngayon po ay dadali natin sa GMA para dagdag ng accessories. Medyo plain po kasi itong Revo ito, kaya schedule po ito na lalagyan natin ng design sa tagiliran para at least dagdag okay points mga kabosing. So yan, sana po ay samahan nyo ako sa vlog na to mga kabosing. Yan. At syempre makapansin nyo na medyo wala tayo sa kondisyon yung pag-vlog natin, dahil nga meron po tayong nararamdaman. Aside from kamay ko ay medyo siguro na-stress, ay matake yung asedi ko. Then nagpa-check up na ako mga kabosing, nag-whole abdomen x-ray ako. By the way, may nakita ng mga konti-konti problema, at sabi naman ng doktor ko ay maayos na, makukuha naman sa gamot. So yan mga kabosing, at tulad ng sabi ko, lahat naman tao ay merong mga
mabilis na to mga kabosing, kaya ipapakita ko sa inyo. So samahan nyo ako sa vlog nito mga kabosing, at katulad ng sabi ko sa inyo na sana ay suportahan pa rin nyo kahit nandito ko sa Cavite, wala ko sa Batangas. Let's go. Malapit na po tayo mga kabosing dito sa may part ng GMA. So ngayon ay hindi ko alam kung walang pasok pa rin yata. Saba naman? Saba rin. So yung mga bata kahapon may pasok, pero nawalan uli kasi nga sa sobrang hula na. Pero yung bagyong sinasabing ito mga kabosing, ayan, no? Hindi man siya mahangin pero grabe naman ay binuhos sa ulan. Talagang walang tilaan, hindi siya natila. Ang pinakamahina lang niya ambon, pero diretso mga kabosing. Ngayon ay buwan ng Agosto, siyempre expected na natin na itong buwan na ito ay tagulan talaga. Tingin ko parang mag-iisang buwan na tayong hindi uuwi ng Batangas, kasi mag-iisang buwan na yung kamay ko eh. Ang last na uwi natin ay nung ma-aksidente ako. So mula noon ay talagang hindi na tayo nakauwi. At siyempre papasalamat muli tayo kay Kautol sa pagdalaw-dalaw niya doon sa bahay. Yun nga, sobrang pasalamat para sa paglilinis. Yun nga, dati isang linggo lang na hindi mapunta ni Badumi, lalo na ngayon mga kabosing. So ngayon ay alam ko nandito sa nandun siya sa okasyon kina Mike, at nag-iisa siya ngayon mga kabosing na doon sa Kampanalig, dahil lahat ay nasa umuwi sa kanila. Si Kampanalig naman ay tuluyan ng umuwi ng Bulacan. Nagbablog, siguro makabalik man siya ay tapos na yung mga dapat gawain niya doon sa bahay niyang bago sa Bulacan, bahay ni Budang. So yung mga kabosing, dito na tayo sana sa gawa ng sticker sa Street Works. Ayan, ginagawa na siya. Yun na natin yung bistro sa harap. Ayan. Street Work. Isa yan sa pagpaporma sa sa sakyan. So lahat ng unit natin talaga dumadaan dito sa gawa ng sticker yan. Kaya Street Work, bali siguro mga 5 years na itong hindi lang nagpapagawa dito. Ang nangyari, yung mayaman na yan, yung nakatalikod na yan ng Street Work, bali siya yung siya yung pinakamayaman dito sa Ay, wag ako. Bali meron pa rin siyang branch na may qualify. Yun yung mga gustong magpagawa ng mga pang-flex o mga sticker. Pwede po kayo dito sa GMA. Yung mga taga-taas o kaya taga-silang dito pa rin papagawa. Mga tarpaulin, t-shirt. No, gagawa rin kayo pa rin ng t-shirt, no? Sa jersey. Jersey yan. Lahat ng mga sticker sa sasakyan,
sticker sa motor. Gagawa din sila ng ano, ng temporary plate, di ba? Sticker sa bata, pwede. Sticker sa bata. Tayo yun. Walang nakakagawa nun kundi ikaw. Huwag lang bata, ha? Yung mga t-shirt, nag-ano din sila. Gagawa din sila. Nakita ko sa inyo mga kapatid. So, ngayong araw na ito, ano? Minute na. So, yan mga kapatid. It works. Kay paring Joel Sarap. Joelson Sarasa. So yan mga kabuti na tapos na. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. May sticker na siya. Ayan. Diba? May visor, may sticker. So yan mga kabus na simulan naman. So kung lang natin makauwi at tanghalian na, hindi ko nagugutom na tayo. Kaya mga kabusin na, diba? Malaking pagkakaiba mga kabusin pag may sticker na siya. Ayan o. So yan, uwi na tayo. So yan mga kabosing, at nakauwi na ako ng bahay. Hindi na rin tayo nakapag-video. Alinan, medyo hindi naman maganda yung pakaramdam. Pagdating ko doon, medyo parang inasid na naman ako, kaya hindi na tayo nakapag-video. So ayan o, ito na yung hitsura ng rebo natin ginagawa. Yan. Ayan. Ito yung mga dinagdag ko. So ayan, sticker. Oh, medyo madumi kasi biglang umulan kanina. Kung mapapansin nyo mga kabosing, ang mga headlight nito ay puro bago. Oh, ayan. Ito yung pag light, bago rin. Ayan, kinabitan ko ng bago. Inalis ko lahat ng luma para at least magbagay-bagay sila. So ang ating papagawa ngayon ay ang connection dito mga kabosing. Medyo nag-iba yung socket. Kaya tara, punta tayo sa kakilala kong electrician. Let's go. So mga kabosing, ganito lang muna talaga yung vlog natin. At pagtsagaan na lang ninyo. So siguro mga after a week ay makaka-uwi na naman tayo ng Batangas. So yan, punta tayo sa kabilang village ng mga kabosing dahil taga ron yung electrician, si Master Sid. Let's go. So yun nga, bale yung bigay nating ilaw ay hindi kaparehas ng socket, kaya kinakailangan natin ipatap sa mismong electrician. At meron pa rin akong pagagawa na connection din sa gauge dahil hindi sumisignal yung kanyang oil. Hindi rin magandang wala yung yung pinaka-signal ng oil dito, just in case na magkaroon ng problema sa langis or magkatagas ay hindi sisignal doon sa dashboard. So yan ang senaryo ng ating vlog dito sa Cavite. At basta yun nga uli, sana samahan nyo ako sa mga simpleng vlog ko dito. Promise ko na once na umukay yung pakiramdam ko ay babalik ulit tayo sa Batangas. Actually mag-iisang buwan na hindi tayo nakakauwi. Hindi ko na alam po yung nangyayari doon. So si Kautol na lang talaga ang nagbibisita. Talagang napakahirap din pala na may bahay ka doon na wala kang napagkatiwalaan. So yung mga ito naman ay may sariling inaasikaso din doon. So iba rin talaga yung talagang nakakatingin araw-araw sa bahay. So sa nangyaring ulanang to,
ako makakatrabaho ng full force, talagang isang kamay lang, kaya mas minabuti ko na saka na lang ako umuwi. Pwede naman na hindi ako umuwi. Yung kuryente pala, tubig dun mga kabosing ay through GCash na namin binabayaran yung kuryente pati tubig, para kami na talaga yung ang nagbabayad. Maganda sana mga kabos nga, naisip ko lang kung mayroon akong isang katiwala doon sa bahay, at the same time kung bigyan ko mo ng sweldo ay makapag-alaga ng mga hayop doon katulad ng manok o baboy, para at least kung magpasweldo man tayo ay mayroong mapapagpunan ng papasweldo sa kanya. At the same time, ang magagawin lang naman talaga niya ay maglinis ng bahay pagkatapos ng ibang mabibigay natin trabaho. So yun nga naisip ko, kaso wala naman tayong alam na tao na pwedeng makuha natin. Dapat na makukuha natin ay yung walang pamilya, yung pwedeng pagkatiwalaan at kilala natin, at least kung iwan man natin ay lagay ang kalooban natin na magiging maayos ang mga gamit natin doon mga kabosing. As of now mga kabosing, sa totoo lang, kahit walang nakatira doon, ako na may magkakasabi na wala naman talaga gumagalaw at walang nawawala. Kaya lang, yun lang ang magiging ano nun, walang gumagalaw, walang nawawala, pero walang naglilinis yung mga kabosing. Kaya talagang napapag-isipan ko rin, sana may makita tayo magiging katiwala doon sa bahay niya. At yung plano na magiging campsite ay hindi ko pa rin talaga alam kung ano na ang magiging resulta, dahil siyempre maraming inaasikaso si Kapanalik ngayon. Wala naman tayong idea dyan sa campsite na ganyan. Kaya kung ako ang tatanungin ay dahil wala naman tayong idea sa ganon, so ang alam ko lang doon ay pagagandahin ko din, kakaroon tayo ng mga tanim na halaman doon, at yan ay talagang uwian namin. And siguro next time mga kabosing yan, iibahin ko na yung style ko doon pag umuwi. Mag-relax talaga tayo kasi lately ang mga nangyayari sa akin ay hindi talaga ako nare-relax at sobrang pagod ang inaabot talaga, sobra. Ang magiging style natin doon mga kabosing, pag uwi ay talagang pahinga, hindi yung trabaho. Kasi yun ang nangyari sa akin, dahil hinahabol natin matapos yung trabaho, kahit gabi na nagtatrabaho, kaya inabot natin ng aksidente. So although siguro kung mangyayari talaga, mangyayari, pero iba na rin talaga yung ano. Kasi pag umuwi ako doon, sa totoo lang mga kabosing, puro salumpas ang inaabot ko sa hapon sa grabing pagod. Kasi yun nga, kulang ang oras, dinadali-dali natin para malinis agad at matapos. Dahil ang minimum nga natin ay isang araw at kalahati para mag-stay doon. So maaari ngayon ay ang gagawin natin ay mag-relax lang talaga, maglaan tayo ng isang, kung hindi natin matapos yung paglilinis ay okay lang, huwag natin pilitin. Yan, ulit tayo dito sa pag naikabit na mga kabosing yung ilaw. So I think tapos na to, pwede na natin ibenta. May aircon, makinis na, nakarehistro, kompleto na, pwede na natin i-market.
Yan, dito na tayo mga kabosing. Dito pa sa kalbal. Yung ilaw, Sid. Yung pag-light sa baba. Nag-iba yung socket. Sa? Baka sa aircon. Sa aircon yan? Aircon. Ba't doon ang tulo? Kaya natin? Ikaw sa akin? Diesel ko na yun. Oo. Saan nga yun? Kaya gano'n ang tulong yung pati. Sakit ng kamay. Dito. Dito? Puno-puno. Puno. Bawasin natin. Naku. Puno nga. Hindi maaari ito. Dapat bawasan to, no? Puno. Ano ba ito mababawasan? Leno, tagal ka. Ako na ako, boss. Ah, sige. Pati seed yung ano. Yan si seed. Yung electric. Yung signal ng langis, wala. I-tap mo nga. Baka hindi nakatap. nakakarating dito. Pero ang daming customer dito. Sa pwesto. Sa lugar, yan layo naman. At sa highway naman, napakamahal. Dito kasi sa Green Bistro, mura pa. Tayo mag-sarado yung ano. GoPro stop recording. Ayan mga kabossing. Naayos na. Saka, ano to, Sid? Mahuhugot ba to? Alin? Yung tanking ito? Oo, nakahugot yan. Napataas ang tubig ah. Pagka ganyan pa rin yan, palit ka ng palit yan. Takot na. Palit ang bata.
Dito, nagdagdag akong tubig dito. Nakalit to. Parang hindi mo gusto ka dati ka lang. Ha? Ayan mga kabosing, oh. May ilaw na. May pakinabang na yung mga nabili kong ilaw. Hindi dekorasyon lang. Na-switch na mga gulo ko. Yun. Yan. Palagi. Meron. Ano naman to? Gano'ng gulapat yan? Sige mo. Pacheck up natin lahat mga kabosing para at least ready na siya. So ayan, oh. Ang maganda mga kabosing pagka may alam kang mga mekaniko na talagang electrician, mechanic, hindi tayo mahirapan. So ngayong araw na to ay finish na ito sasakyan ito. Pakakawakan nyo na. Pwede natin pwede. Tingnan natin kung okay pa. Baka maputulan tayo yun eh. Abutin pa sa atin. Wala yan. Ano niya yung... Mga anong tawag yan? Malalapat namin. Mga kabossing, oh, yari na. Pwede na tayong display. Tingnan natin yung mga ilaw habang nandito tayo sa electrician. Ano nangyari talaga? Ano talaga yung buto mo dito? Tingnan May crack daw. Lumakit niya pagkagabi. Ha? Tax mo. Hindi na. Dati. Ngayon hindi. Ayan. Ay, ito nga pala ang bumbilya nito. Parang pundisa. Meron? Headlight? Headlight? Wala. Oh. Okay. Sabi. Kaya mga bossing, at dito nililinis na yung ano, yung rebo. Mamaya ay pakikita ko sa inyo yung finished product niyan. Pero bago ang lahat ay gusto kong tingnan muna yung mga tinanim ko dito sa ano, sa gilid ng bahay. Madali lang ito mga kabossing. Ayan o. So bala ko bago ko linisin uli ay lagyan ko muna ng abono. Grabe ang nangyari. O, tunaw o. Natunaw yung mga ano, kamatis. Ano? Bato eh. Wow. Ikaw mga ano.
So yung mga kabusing at ito, itong mga natira ng bagyo ay ating abunuhan. Itong puno ng talong bago natin tawag doon sa amin gahukan eh. Ito yung mga natirang kamatis mga nakasurvive. Kita mo kayo. Pag kilala mo yung halaman, kahit banda mo yan, siya. Hindi na lang kalitan talaga ng lupa dito. Pag hindi ka nakabuno, wala. So, siguro naman titila na. Pagka. Pati yung kalabasa ni Rap-Rap, tunaw eh. Kati. Tangga. Dapat ito mga kabosing nakahalo sa tubig. Ay, Lupa. lupa. Nasaan na yung ni? Yung mangga dito, bakit nawala? Tumaas tong punong to. Tumaas ang punong Umuho. Pero yung sampalok-sampalukan eh. Ang dami. Kaya ito lang mga kapatid gawin natin para mabilis. Malapit ito. Malapit ng ay mga kausin no, kami nasa Batangas pa. Pag nag-a-up ko, lahat ng abunang ito lalagay na natin. May butas. Ito yung kangkong ayan madami. Meron dito mga bossing mga talong na wala na. Ay, nakakapon. butas eh. Kami natitira pa. Yan.
muna. Lalo. Tumawala. Wala. Tumaw talaga. Ang hirap at kamote. Walang natira talaga. Natulog. Ang kita. Wala. Natira din. To. Lang. Dito. Yung mga kabossing at dito nga tayo sa bahay. So matapos nating mag-abono ng mga natirang gulay natin ay ito na yung yung finished product ng ating rebo. Nakakatulad ng binanggit ko sa inyo o sasabi ko sa inyo na ibablog ko to hanggang sa matapos. So ayan tapos na siya at pwede nang ibenta mga kabossing. So talagang madugo ang pagkakaayos ng rebo na yan mga kabossing. Kung mapapansin nyo, napaka-detalye niya ayan bago lahat ang ilaw. So nakita naman ninyo na testingin kanina, yung mga ilaw ay kompleto. Ayan. So yan tapos na siya, medyo na ng araw parang naanlihan Rap! Halika. So yan, kunin mo si Kuya Roland mo, parang may anggi ito tawagan mo, sabihin mo magdala ng thinner. So may konting anggi ng thinner mga kabossing. Hindi yan nakikita ng mga nang gumawa, kaya kailangan tayo ng pumansin. So yan mga kabossing, at sana po ay kahit papano ay nakapag-update ako sa inyo sa aking mga simpleng vlog dito sa Cavite. So siguro next month ay makabalik na tayo sa Cavite, sa Batangas. Ganyan, mag-iisang buwan na tayo hindi na uwi. At katulad ng nabanggit ko sa inyo, sana ay sinasamahan nyo ako dito sa mga vlog ko dito sa Cavite. Sa Cavite ay finish na siya naka leather set siya manual. So yun mga kabossing, at dito ko na rin puputulin yung ating vlog muli. Sana po ay sinamahan nyo ako sa simpleng vlog na to, paulit-ulit na ako. At pagpasensyahan nyo yung mga video ko or vlog, dahil kung mapapansin nyo medyo wala talaga sa kondisyon yung pag-vlog ko, dahil may nararamdaman pa rin tayo bagamat hindi ko pinapahalata. Talagang wala sa 100% yung kondisyon nating katawan. Bagamat nagtatrabaho tayo, hindi ko sa inyo mahalata na ganun ako kasi nagtatrabaho ko, pero iba yung pakiramdam ko sa normal na nararamdaman ko dati, na hindi naman yung wala sa kondisyon talaga. At ngayon ay yun nga, medyo parang lutang ba yung yung pagbablog ko, kaya pinipilit ko lang. So kung hindi man ito masundan ng vlog kong ito, so sana maunawaan ninyo, at hopefully mga susunod na linggo ay maging maayos naman.
So salamat sa mga kapanalig viewers, kapanalig subscribers. At kahit pa paano ay napapansin nyo o napapasyalan nyo yung aking channel. So hanggang dito na lang ang aking vlog mga kabossing. Until next video na lang, iingat kayo lagi. Bye bye, love you all.